Anino sa bintana. Si Elena ay bagong lipat sa isang lumang bahay sa probinsya. Maganda ang paligid, tahimik at presko ang hangin. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya, ang lumang bintana sa kanyang kwarto. Tuwing gabi habang siya'y nakahiga, may nakikita siyang anino sa bintana. Noong una inisip niyang bunga lang ito ng kanyang pagod o imahinasyon. Ngunit nang ilang beses na itong maulit, nagsimula siyang matakot. Isang gabi, nagkalakas loob siyang tanungin ang kanyang kapitbahay tungkol sa bahay. Napansin nitong namumutla siya at tahimik na bumulong. May nakatira pa riyan noon, isang batang babae. Nahulog siya mula sa bintanang iyan at hindi na nakita ang katawan niya. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Nang gabing iyon, habang nakahiga, muling lumitaw ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta anino. May maputlang mukha itong nakatitig sa kanya. May matang puno ng hinagpis. At sa isang iglap, may malamig na boses siyang narinig. "Tulungan mo akong makauwi?" Napasigaw si Elena, ngunit nang tumingin siyang muli sa bintana, wala na ito. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Umalis siya sa bahay at mula noon, walang nangahas tumira roon muli. Ngunit sa mga gabi ng tahimik na buwan, may nagsasabi pa ring may aninong lumilitaw sa bintana, naghihintay, humihingi ng tulong. Matapos lisanin ni Elena ang bahay, isang bagong pamilya ang lumipat, ang mag-asawang Ramon at Liza, kasama ang kanilang anak na si Miko. Hindi nila alam ang kwento ng bahay, ngunit sa unang gabi pa lang, may napansin na agad si Miko. Habang natutulog sa kanyang kwarto, bigla siyang nagising nang maramdaman ang malamig na hangin. Nilingon niya ang bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. May anino ng isang batang babae na nakatayo sa labas, tila nakatitig sa kanya. "Sino ka?" Mahinang tanong ni Miko, nanginginig sa takot. Sa halip na sumagot, dahan-dahang itinaas ng anino ang kamay at itinuro ang ilalim ng bintana. Napalunok si Miko at mabilis na nagtaklob ng kumot. Kinabukasan, tinawag niya si Ramon at sinabing dapat nilang hukayin ang lupa sa ilalim ng bintana. Kahit nag-aalinlangan, sumangayon si Ramon. Nang magsimulang humukay si Ramon, agad nilang naamoy ang kakaibang alingasaw. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang maliit na kabaong bulok at natatakpan ng putik. Napatras si Liza habang si Miko ay nanatiling tahimik, nakatitig lang sa kahon. Sa kabaong, natagpuan nila ang kalansay ng isang bata. May suot pang luma at sirang damit. Sa oras na yon, isang malamig na hangin ang humaplos sa kanila. Nang lingunin nila ang bintana, nakita nila ang batang anino, ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti na ito bago tuluyang naglaho. Ilang araw matapos mailibing ng maayos ang mga labi, wala nang nakitang anino sa bintana. Tahimik na ulit ang bahay. Ngunit sa tuwing bumubukas ang bintana tuwing gabi, tila may mahihinang bulong na maririnig. "Salamat."